Sa lungsod na ito na malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sa verse 8 po, sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing, buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Sa 14 po, pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Sa 15, umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako." Lalo namang pinagsikapan ng mga pinunong ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Purihin po ang salita ng ating Diyos. Balik po tayo sa verse 1. So, dito po sa verse 1, makikita po natin na si Jesus po ay nasa Jerusalem po, na kung saan, bakit po siya andoon dahil, mag-a-attend po siya sa, isang pista ng mga Hudyo. So, sa verse 2 naman po, dito sa lungsod ng Jerusalem, malapit sa pintuan ng mga tupa, so meron po doon na malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. So, tinatawag po ito sa wikang Hebreo na, Pool of Bethesda. So, itong Pool of Bethesda na po ito, so, I am not sure po kung gaano po yung width or yung length ng pool na po ito ng Bethesda. Pero one thing is for sure po sa verse 3, itong bakit mahalagang setting po itong, Pool of Bethesda, dahil, dito po sa Pool of Bethesda, during that time, maraming tao yung sabi po dito sa verse 3, itong pool na ito ng Bethesda, maraming tao po yung nakapaligid po dito. So, yung mga nakapaligid dito ay specifically sinabi po dito sa verse 3, mga taong ano po, mga may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. So, yung itong mga taong nagso-surround po dito sa Pool of Bethesda, mga taong nangangailangan ng kagalingan sa iba't ibang sakit na meron sila. So, bakit bakit di
bakit dito sa Pool of Bethesda, bakit kumbaga ang daming nakapaligo dito na mga may sakit, mga taong nangangailangan ng pisikal na kagalingan. Bakit po ba? Ah, Anong version po ito? RTPV po ba ito? Opo. So puwede po i-try po natin sa above, sa verse 4. Ayun. Sa verse 4 po, kung titingnan po natin sa above, may binanggit po dito na hindi natin makita sa RTPV. Sabi po dito, bakit kumbaga maraming may sakit na nagkakatipon sa paligid ng Pool of Bethesda. Sabi po kasi dito na sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tipunan ng tubig pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Okay, so yung Pool of Bethesda po pala ay kumbaga isang place na kung saan itong mga may sakit na ito ay nagiging source of hope po nila. Kasi binanggit po dito na may mga may mga tanging panahon. Okay, so ibig sabihin hindi siya araw-araw kundi mga piling panahon na may anghel ng Panginoon na bumababa tapos kinakawkaw ang tubig, ta's pagkatapos kawkawin ng anghel na yun, kung sino man yung unang, makalusong makalusong doon. um Kahit anong sakit pa yon, kahit sabihin natin malubha or, something na incurable disease, kahit ano pa yon, sabi sabi dito sa verse 4 na ito, lahat ng sakit or I mean, kahit anong sakit rather ng tao na maunang lumusong doon ay sabi po dito, gagaling. So, um kaya gano'n po karaming mga may sakit yung nakapalibot doon sa Pool of Bethesda. So, nag-aantay sila ng pagkakataon na kung saan 'pag yung tubig ay kumbaga nakalawkaw ng anghel ng Panginoon ay anong gagawin nila, mag-uunahan sila na maka, ah, maka-dive doon para gumaling yung sakit nila. So, kaya gano'n po, they are kumbaga taking their chances. So, now sa verse 5, out of those people na 'di ba po madaming-madami yung, nakapaligid sa Pool of Bethesda. May isa doon na lalaki na sabi po dito sa verse 5 na may 38 taon ng may sakit. Grabe po, nung binabasa ko 'tong word na 'to ng Panginoon, sabi ko, "Grabe Lord," yung pinagdadaanan niya. Sabi ko, "Grabe Lord, 38 years na iniinda niya yung sakit niya." So, though dito sa passage nito 'di naman natin, kumbaga matukoy talaga kung yung cause yung sakit niya po ay inborn, ibig sabihin, simula nung pinanganak siya meron na siyang gano'n or later on na lang sa kumbaga later on sa buhay niya nagkaroon siya ng gano'n. Pero still, grabe po, can you imagine that? Parang 38 years na may malalang sakit. So, grabe po, ang parang kumbaga napakasakit ng kumbaga pinagdadaanan niya. 38 years na meron siyang karamdaman na kung saan yung karamdaman na ito hinihinder siya sa mga bagay na gusto niyang gawin na nagagawa ng ibang normal na tao. Siyempre parang 38 years parang may mga siyempre 'pag may ganyang kapansanan na ano, um kumbaga limitado yung mga puwede niyang gawin, limitado yung puwede niyang puntahan, and of course at the same time dahil 38 years, in that period of time, masasabi natin na madami siyang sinubukang paraan upang gumaling siya. Sinubukang, or mga pinuntahang mga doktor para lang mapagaling siya. Pero in that 38 years, grabe, yung sakit niya hindi nalunasan. So makikita natin dito yung kumbaga yung isang tao na kumbaga
grabe kung tayo nga po 'di ba po, tayo po may problema tayo ganyan or may sakit tayo, pero, um, kung yung iba sa atin kung ikukumpara yung kumbaga yung pinagdadaanan natin sa pinagdadaanan ng taong ito, makakapagsabi po tayo na parang, grabe ako parang sa pinagdadaanan ko parang, lupasay na ako ta's itong taong 'to 38 years parang nakakahiya naman po 'di ba? Na parang, mas grabe siya, mas grabe pinagdadaanan niya. Pero still, dito sa lugar na 'to ng Bethesda, kumbaga yung hope sa puso niya hindi totally na na-crush. Yung kagalingan, na gusto niya sa buhay niya or sa katawan niya na mangyari hindi totally na kumbaga nawalan siya ng pag-asa kasi naririto siya sa lugar na 'to at kahit 38 years na siyang nagdurusa sa sakit, naroroon yung pag-asa niya na gumaling. In that day, in that blessed day, hindi niya man lubos akalain, pero grabe, may encounter niya yung ating Diyos na buhay. So sa verse 6, nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal ng may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" So doon sa madaming-madaming tao na yon, iba-iba yung sakit, kumbaga iba-iba yung age nila, pero sa madaming tao na yun, yung talagang tiningnan ng Panginoon, yung nakita ng Panginoon ito. Bakit? Kasi alam ng Panginoon yung kanyang pagdurusa and at the same time, yung hope sa puso niya, may natitira pa ring, pag-asa sa puso niya na kahit ang tagal ko nang may sakit pero hindi, may kagalingan pa rin na puwede akong makamtan sa araw na ito. So, nung nalaman ng Panginoong Jesus yung kanyang kumbaga yung story niya, I believe nagkuwentuhan sila, siyempre po nagkuwentuhan sila. So, siyempre naka nung on the process na sila'y nag-uusap, mas nahabag ang ating Panginoon sa kanya. Kaya nga 'di ba po sa ibang mga mga nababasa natin na na salita ng Diyos nung si Jesucristo ay naririto sa lupa, 'pag nakikita siya ng ibang tao, yung mga tao mismo yung humihingi sa kanya ng kagalingan na, "Jesus, pagalingin mo ako. Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako." Gano'n yung mga inaano ng mga tao. Pero this time, sa verse 6 makita natin dito, si Jesus mismo yung nag-offer sa kanya. At ang sabi ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Si Jesus po mismo ang nag-offer. Grabe po 'no? Makikita po natin dito yung kagustuhan ng ating Panginoon na siya'y gumaling at hindi lamang po yun siyempre pisikal na kagalingan, yung gustong maranasan or gustong iparanas ni Jesus sa kanya. So, grabe po 'no, si Jesus po mismo nag-offer, "Ibig mo bang gumaling?" Sa verse 7 po, sabi niya so dito sa verse 7, the way siya na sumagot, um, kumbaga makikita natin dito na, clueless siya kung sino si Jesus. Hindi clueless siya dito parang yung parang yung casual lang na nakita niya ta's nakakwentuhan kaya yung response niya tingnan po natin sabi niya, ex sige po, verse 7 po. Sabi po dito sa verse 7 sabi niya, nung tinanong siya ni Jesus kung gusto niyang sumakit, sorry, nung tinanong siya ni Jesus kung gusto niyang, gumaling sabi niya dito kay Jesus, sabi niya, "Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakalawkaw ang tubig at samantalang ako'y lumalapit ay nakalusong na muna ang iba bago ako." So dito sa verse 7 nung binasa ko 'to sa totoo lang po mas nakaramdam ako lalo ng pagkahabag sa kanya. Kasi sabi niya, "Wala akong someone, wala akong kasama dito na magiging instrumento para mas madali akong makakapunta doon sa pool of Bethesda. Nas 'pag kinalawkaw ng anghel yung tubig, wala naman akong makakatulong para mapadali at mauna akong makapunta doon.
dahil mag-isa lang ako, sa sarili kong effort, sa sarili kong paraan, 'pag 'pag nangyari yung pagkalawkaw ng tubig bago pa ako dun mapunta, may nauuna na sa'kin. So, makikita po natin dito parang ang lungkot ng buhay niya po 'no, grabe. So, um, so yun po sabi niya "I don't have someone to help me." Ganyan, dito. So, kumbaga dito makikita natin dito na kumbaga, sinasabi din niya na sa sarili kong way, sa sarili ko yun nga po, sa sarili kong paraan, hindi ko kaya, 'di ko kaya. Sa verse 8 sinabi sa kanya ni Jesus, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Yun na po yung salita ng Diyos. Grabe binanggit sa kanya ni Jesus itong mga salitang ito. At itong salitang ito ay salita salita na may kapangyarihan, na merong authority, na merong power. Sabi niya, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At sa verse 9 makita po dito na nung sinabihan siya ni Jesus ng mga salitang iyon, sabi dito, grabe, agad-agad ito oh, at kaagad gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Grabe po, in an instant, nung ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, in an instant, nagkaroon siya ng kagalingan. Yung 38 years na binubuno niya na makagaling na maging magkaroon siya ng kagalingan. 38 years nag-struggle siya para sa sa maging maayos siya, 38 years, and for those 38 years it was to no avail. Pero eto dito, yung 38 years na yun in an instant, grabe, tinurn around agad ng Panginoon. So, 'di ba po ganito si Lord sa buhay natin? Kumbaga nung makilala natin si Jesus, yung mga panahon na kumbaga tayo'y kumbaga ang iba sa atin dati nung makilala natin si Jesus kumbaga wala tayong direksyon sa buhay, wala tayong kumbaga, hindi natin mahanap yung purpose natin, merong emptiness sa buhay natin, um kumbaga we are full of ano, kumbaga parang self-pity sa sarili, na parang kumbaga ang buhay natin dati before natin makilala si Jesus, yun nga, empty, void. Why? Kasi kulang si Jesus. And in those years na kumbaga namuhay tayo na nawala sa atin si Jesus, nawala tayong Kristo sa ating puso in those years, parang siyempre nasa darkness tayo nun. At ilang years din yun. But in an instant, nung makilala natin si Jesus, everything change. Nagkaroon ng turnaround sa buhay natin. Yung tayo dati na walang pag-asa, nagkaroon tayo ng pag-asa. Yung tayo dati ay, yung kasayahan natin, kinukuha natin sa material things or kumbaga, sa relationship natin sa ibang tao. Pero syempre, ah, we still feel na may kulang. Yun, yung dati, yung parang fleeting, yung happiness natin, nung nakilala natin si Lord, nagkaroon tayo ng joy, na kahit maraming pagsubok, yung kagalakan sa ating puso at kapayapaan talagang grabe, kagaya siya ng ilog, umaagos. The moment na tayo kumbaga nananatili sa Panginoon. So, grabe pong himala yung ginawa ng Panginoon. In an instant, nagkaroon siya ng kagalingan, kaagad gumaling, at dito makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. It is at work doon sa taong yon. Kahit that time, hindi niya pa talaga kumbaga, hindi niya nga alam po na si Jesus yung nagpagaling eh. Pero, syempre, pinaniwalaan niya yung salita ni Jesus. At 'di ba po sa Romans 10 verse 17 po, may sabi po dito, "Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo." Sige po, sa RTPV po, puwede po ilipat po. Ayan po, oh.
ang pananampalataya. Tayo po lahat nagkaroon ng pananampalataya dahil ito'y bunga ng ating pakikinig. Saan tayo nakinig? Sa pangangaral ng tungkol sa magalang balita na kay Kristo. Sa verse 18, sige po, basahin po natin sa verse 18. "Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig, sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig." Hallelujah. Ah, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. So itong verse na 'to, I remember si Pastor Lex dati sabi niya, darating yung panahon 'pag halimbawa yung isang tao namatay, tapos sumarap siya sa hukman ng Diyos, hindi niya masasabihan ng Panginoon na walang ginawa ang Panginoon para makilala niya siya. Sabihin natin kahit Hindu or Buddhist or Muslim, so 'pag nakaharap na sa trono ng Panginoon, hindi puwedeng sabihin nung Hindu na yun na, "Hindi ako puwedeng mapa-hell kasi wala namang may nag-share sa akin ng salita." Hindi. Sabi po dito, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ang dami pong ways ng Panginoon para maipahayag yung kanyang salita. Sa panahon po natin ngayon, siyempre sa social media, minsan po 'di ba 'pag kumbaga medyo down tayo, feeling down, tapos sa Facebook natin mapapasadahan may mababasa tayo na may nag-share ng ganitong salita, tapos 'pag binasa natin, mare-remind ulit tayo ta's ma-strengthen tayo. Kumbaga kahit po yung sa social media ginagamit 'yan ng Panginoon. Halimbawa sa radyo or sa TV o kaya sa mga lingkod ng Diyos na naghahayag ng salita. So kumbaga lahat po, ang Panginoon ay kumbaga lahat ay nahayagan ng salita. Umaabot sa lahat, umaabot sa lahat, kaya hindi maaaring sabihan ng isang tao na, "Lord, 'di ako puwedeng mapa-heal kasi wala namang may nag-share sa'kin." Hindi. Kahit po tayo mismo, kahit tayo noong bata pa tayo, ang dami ng ginamit si Lord para magtanim sa atin ng salita. At tayo'y nagkaroon ng pananampalataya dahil bunga ito nung tayo'y talagang ikiniling natin ang ating pandinig sa salita ng Diyos. At nung tayo'y talagang buong pusong nakinig, dun natin nalasap yung tamis ng salita ng Diyos, yung buhay. Mm, nalasap natin yung tamis ng salita ng Panginoon. Nagkaroon tayo na dating patay sa kasalanan, nagkaroon ng buhay, at yun ay dahil tayo'y nakinig. So kahit sabihin natin narurito na tayo na medyo kumbaga na medyo matagal nang nakakilala sa Panginoon, still ito yung inaano ng Panginoon na makinig tayo sa Kanya. Makinig tayo sa Kaniyang, salita na ginagamit din ni Lord, yung mga leaders natin, ginagamit ng Panginoon. Siyempre yung devotion mo, kasi God wants us to listen. 'Di ba po yung communication is two-way. Hindi puwede yung ikaw lang yung nagsasalita, 'di ba? Yung 'di ba nagpe-pray naman po tayo, so siyempre sasalita tayo kay Lord, pero hindi natin matatawag na communication yun 'pag tayo lang at hindi natin ina-allow si Lord to communicate through us, na hindi natin ina-allow siya na magsalita sa atin, na hindi tayo na dapat siya naman magsasalita ta's tayo naman yung makikinig. So, sabi po dito, sa 19, ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, "Gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo inggitin, gamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin." So, 'di ba po alam naman po natin 'to na yung bansang Israel dahil sa katigasan ng kanilang puso, kumbaga sila yung, kumbaga lupang pinangako, ah kumbaga the chosen people sila yon, pero sila na chosen people, sila pa yung naging sarado yung tenga na makinig sa salita ng Diyos. So, kaya salamat doon na kumbaga
Pero yung naging bunga din noon na hindi sila nakinig, nagkaroon din tayo ng kumbaga mas na-spread yung gospel at nakaabot sa mga hintil na katulad po natin. So, balik po tayo dun sa John 5, makita po natin dito na yung lalaki, kumbaga nung sinabihan siya ng Panginoong Jesus ng, um, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan." ah, ano pong ginawa niya? Siyempre nung si Jesus nagsalita nun, yung the way si Jesus nagsalita with power and authority. At dahil siya'y nakinig at tinanggap niya yon, anong ginawa niya? He obeyed Jesus. 'Di ba po kung hindi naman siya example, kung yung nung time na sinabihan siya ni Jesus sa puso niya, hindi siya nag-obey, siyempre sasabihin niya lang sana na, "Ha, nagjo-joke ka ba?" 'Di ba parang, "Ha, sino ka para sabihin ako ng ganyan?" 'Di ba wala po tayong nabasang ganyan dito. Yung nabasa natin kaagad siyang gumaling, bakit? Kasi una nakinig siya sa kay Jesus, sa salita na sinabi ni Jesus at sinunod niya yun. Una, nakinig siya at anong ginawa niya? Sinunod niya yung sinabi ni Jesus. So makita natin dito, gumaling siya, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. He did what Jesus told him. He did exactly what Jesus told him. So makita natin dito na nakinig siya at sinunod niya yung sinabi ng Diyos. At grabe, nagkaroon siya ng himala ng kagalingan. Hala, malapit na po pala mag-ano. Sige po, so, um, grabe po yung miracle po dito 'no, grabe. Kumbaga, may mga pinagpe-pray po ba tayo, tagal-tagal na, parang, "Lord, bakit hindi mo pa binibigay?" Eh, siyempre we have to hold on sa promises ng Panginoon. Eto nga po, itong taong 'to 8 years 'di niya pa naman nun kilala si Jesus pero somehow, somewhere may hope pa rin siya sa puso niya. Tayo pa kaya, Kristiyano tayo, meron tayong relasyon sa Panginoon, nalalaman natin yung salita ng Diyos na buhay. Tayo pa kaya ang hindi magho-hold on sa promises ng Panginoon? Siyempre po magho-hold on tayo. Because God is a promise keeper. He never fails. He always yung kumbaga isinasakatuparan niya kung ano yung sinabi niya. Our God that we serve is not a liar God. Hindi siya maaring magsinungaling dahil hindi niya yung nature. So, kung may mga kumbaga pinagpe-pray tayo or may promises si Lord na parang, Lord, mangyayari pa ba? Mangyayari yun kung talagang yun yung sinabi sa atin ng Panginoon, mangyayari yun. Mangyayari yun. God is able. God is powerful. The God that we serve is a mighty God. Hindi siya weak na Lord na aatras sa laban. Tayo yung weak, yung faith natin yung weak. Kaya, kumbaga palakasin natin lalo. Kaya mas lalo tayo dapat na kumbaga mag-effort na makinig sa salita ng Diyos. Mag-effort tayo na makinig sa salita at sino ang salita? Si Jesus. And Jesus is the perfecter of our faith. So, hindi ko na po masyadong i-de-detail pa yung mga ibang nangyari dito kasi syempre alam natin dito may mga um, kumbaga may yung mga Hudyo na mga ano sila yung mga hindi ko naman nilalahat po 'no, yung ibang Hudyo siyempre sila yung mga tao na, sarado yung pananampalataya kaya ang dami nilang kumbaga question dito about sa Sabbath day and so on and so forth. But one thing is for sure, yung Sabbath day po dito, just to kumbaga ano na lang natin i-shorten, yung Sabbath day po dito hindi nilabag ng ating Diyos, hindi niya puwedeng labagin yung siya mismo yung kumbaga sila mismo yung gumawa ng utos, hindi hindi niya yun puwedeng labagin. So, hindi siya lumabag dito sa utos ng Sabbath. Um, kumbaga,
hindi bawal magpagaling sa araw ng pamamahinga, hindi po yung bawal. Sabi nga ni Jesus, sabi niya, I came to save, I came to save at pumunta ako para hanapin ang mga nawawala. Ang mga walang sakit ay di nangangailangan ng manggagamot. Sino ang nangangailangan ng manggagamot? Yung mga may sakit at tayo po lahat ay mga may sakit. We are all infected, badly infected ng mga kasalanan at yun yung ginawa ng Panginoon na tayo na mga tao na infected ng kasalanan, na itong mga kasalanan na ito ay incurable. Ibig sabihin walang cure. Si Jesus yung naging cure para sa atin po lahat. Kaya patuloy po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sige po, last verse na lang po. Wait lang po. Sige po, dito sa Hebreo 12 verse 2. Hebreo 12 verse 2. Ito po, sabi po dito, um, ano, wait lang. Puwede po pababa ng konti po, di ko po kasi makita. Ayan, opo, ayun, thank you po. Sa verse 2 sabi dito, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So let us always fix our eyes on Jesus because Jesus is the author. Siya ang, when we say author, siya, kumbaga sa libro, siya yung nagsulat, siya yung gumawa. So hindi po tayo pwedeng mag-deviate. Kung gusto natin na lumalim yung pananampalataya natin, hindi tayo pwedeng mag-deviate from the word. Hindi pwede yon kasi the word is God at siya yung author, ibig sabihin nasa kanya yung instruction. Al at sabi dito, siya yung perfecter of our faith. Siya, si Jesus po ang ating, nagpapasakdal. And when we say sakdal, perfect, grabe yung goal po pala talaga ng Panginoon sa atin is to perfect us. Kaya nga gusto ni Lord, eh, for us to be holy, to live a holy life kasi gusto niya na perfect yung ating pananampalataya nang sa gano'n maging sakdal or perfect yung ating mga gawa. So kaya, hayaan po natin si Lord na baguhin po tayo araw-araw at sabi nga po dito na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. 'Di ba tayo po naman araw-araw tayo sabi nga ni Lord, "If you want to follow me, deny yourself and carry your own cross." So araw-araw may kailangan tayong lagi na i-carry na cross. At yung cross na yun, ayaw ng Panginoon na hindi natin yun i-carry because that is kumbaga part ng ating, pagsunod at pananatili sa ating Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, um, sabi dito magtiis, endure until the end. At kasi yun yung example, the perfect example na ginawa niya sa atin lahat. Tiniis niya ang lahat at hindi inalintana ang kahihiyan, ang sakit, ang pait, yung kamatayan sa krus. At nung ginawa niya yun, ine-enjoy niya po ngayon yung bunga ng kanyang kumbaga pagtitiis at pagsunod sa kanyang Ama. Sabi po dito, at siya yumupo sa kanan ng trono ng Diyos at hindi lang po 'yan, dahil nalugod ang Ama sa kanya, yung pangalan na Jesus yung pinakamataas na pangalan sa lahat ng the name above all names. So, thank you so much po. Tayo po'y dumako sa, um, banal na hapunan po.